Magandang gabi, Bongo Mariano. I'm glad to be back sa, sa inyong programa. Salamat po. Ayun po, magandang gabi rin po Sir Jaime ulit at maraming salamat sir sa pagpapaunlak po ninyo ng panayam ngayong gabi. So ito po, nasa atin kayong hingan po Sir Jaime ng reaction mula po sa National Confederation of Transport Workers Union kasi nitong araw may pahayag po si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sir na plano po na magbigay ng fuel subsidy in case na tumaas raw po itong mga presyo po ng petrolyo dahil possible po talaga ito na maapektuhan kung magtuloy-tuloy pa rin po yung mga kaguluhan po sa parte po ng Middle East po, Sir Jaime. Welcome po yan, at nararapat naman po yan at talagang dapat pinag-aandaan po natin. Hindi naman po pwedeng para tayong proactive lang tayo, reactive lang tayo sa mga nangyayari. Dapat po talaga ay may nakalaan naman pong pondo para dyan. So, tingin po natin basta kailangan ng tumulong ng gobyerno, kailangan i-subsidize na yung yung mga manggagawa sa transportasyon, lalo na po yung mga naguhulog ng mga modernized units. Medyo mabigat po yan. Ang mangyayari nga po dyan, lalo silang hindi makakahulog. Ngayon, ang mangyayari din po doon sa mga kababayan natin, ng mga driver po, mga kasama natin, mapipilitan po silang mag-apply na naman, mag-petition na naman for another fare hike. At ang mahirapan naman po yan, yung mga manggagawa ng mga mananakay po natin, nakita naman natin, wala po nangyari doon sa batas na tinutulak ng mga manggagawa for across the board. Kaya kailangan talaga mabilis din ang gobyerno natin sa pagtulong. Okay po. So dito kung sakali man po na mag-push through ito Sir Jaime, yung fuel subsidy, sino po yung mga makikinabang po dito? Of course, bukod po sa mga PUV drivers, kung ipapattern ito dun sa mga nakaraang pagbibigay din po ng subsidy, sir. Dapat po lahat naman mabigyan, pati po yung mga nasa hanay ng tricycles, yung mga mangingisda natin. Medyo malaki po epekto niyan sa mga magsasaka natin na gumagamit ng makinarya. So lahat po ng sektor na gumagamit ng lalo na sa mga natin, agriculture at saka sa transport nga po, napaka-importante po ng fuel subsidy na yan. Actually, sabi nga po natin, dapat malaki po yung halagang nilalaan dyan kasi ang pagtaas po ng crudo, lalo sa panahon natin ngayon, kahit hindi nagkakaroon ng giyera, every time na pagkatapos ng election, tumataas talaga yung crudo sa pandaigdigan. Itong buwan na to, itong buwan ng pagpasok ng June, July, August, tuloy-tuloy po yan. Kaya kailangan po talagang napag-aandaan yan. At nilalaanan talaga ng pondo ng gobyerno natin para hindi may papasok po yan sa mga mananakay. Alam niyo naman, hindi na nga yung tumaas ang sahod, tapos tataas pa yung yung dagdag gastos na naman yan para sa mga manggagawa, mahirap po, lalo tataas yung inflation natin. Okay po. Sa tingin niyo sir, sasapat naman etong nakalaan pong pondo, which is nasa 2.5 billion pesos po under sa 2025 budget para po sa fuel subsidy program po ng Department of Transportation, and makakatanggap din ng fuel subsidy yung mga nasa agriculture sector naman, nasa 585 million pesos po. Do you think sir, kasya naman po itong 2.5 billion pesos po na fuel subsidy? I think kasya siya, kaya actually sa budget natin, sa national budget natin, kasama naman talaga yung iba't ibang sektor pa ng natin, ng mga manggagawa natin sa industriya. Covered naman po sila niyan. Ang problema lang natin yan, siyempre, kung mapoprolong yung pagtataas ng langis sa pandaigdigan, kukulangin po yan. Kasi, halimbawa po, good for first trans saka second trans. Maximum niya, makadalawa. Paano kung tumagal po yung gera at tuloy-tuloy yung pagtaas? So, tingin ko naman kaya po ng gobyerno natin na magbigay ng karagdagang budget para dyan, para sa tinatawag natin contingency fund na pwedeng gamitin para maibsan yung pagtaas ng crudo. Yung epekto ng pagtaas ng crudo dito sa mga manggagawa, sa transportasyon at yung iba pang mga sektor. Mahirap po kasi may papasyan na naman sa mga mananakay at sa mga sinasabi nating mga consumers. Mabigat na po ngayon, hindi na-aprobahan yung budget para sa pagtaas ng sweldo, tapos magkakaroon pa ng mga ganyang mga threats.
talagang mahihirapan po yung mga manggagawa. Okay po. Pero meron ba kayong concern din kung sakali, Sir Jaime, sa fuel subsidy? Kasi 'di ba kadalasan po maraming mga reklamo dito na yun po mabagal yung aksyon sa pamimigay po ng fuel subsidy despite nung pondo na nandyan na, naghihintay lang naman po, sir, na maibigay. Yun nga yung every time na nagbibigay ang gobyerno natin ng pantawid pasada, na tinatawag natin fuel subsidy, ay maraming issue dyan, yung problema natin sa operator, driver, yung relation nila. Kasi ang mahawak sometimes ng niyan, o marami sa kanila, ang mahawak operator, hindi naman yung driver. So hindi na ibibigay ng tama sa driver yung dapat yung driver dapat ang nakikinabang niya dahil siya yung namamasada. Hindi naman apektado dyan yung boundary. Kaya dapat yan ay nire-resolve ba talaga ng LTFRB kung paano binibigay yan. Sobrang dami, every time na magkakaroon ng bigayan, makakarinig ka talaga ng iba't ibang reklamo galing doon sa mga dapat nagbe-benepisyo po ng programa. Kaya tingin ko, dapat yung mga aral natin, yung mga nakaraan ay nagiging gabay natin para mapabuti, para maging effective yung ginagawa natin. Kasi kung may bibigay po yung ating mga fuel subsidy sa mga hindi naman talaga dapat nakikinabang, kawawa naman po yung mga dapat na makinabang dahil apektado nga sila sa pagtaas ng crudo tapos hindi sa kanila mapupunta. Dapat may address po ng tama ito ng LTFRB. O nung iba pa nating yung mga katulad ng DILG, siya yung namimigay, katulong yung local government para sa tricycles. At yung iba pang mga agency natin na dapat ay nagiging tama po yung mga beneficiary para talagang makinabang yung mga apektado po dito sa pagtaas ng crudo. Okay po. So parang talagang sa sistema po yung kailangang ayusin sa madaling salita po, sir. Opo, Bomba Maria, parang walang pinagkaiba po yung sa service contracting, makikita natin, ang daming reklamo dahil bakit? Sinama sila sa service contracting good for 6 days o 5 days. Tapos pinagbayad mo ng GPS. 3.5, yung mga binayad ng iba o 1.5. Di parang yung iba lugi pa, nagrereklamo talaga, particular yung mga kasama natin sa Iloilo, talagang parang hindi naman tama na paggastusin mo ng ganong kalaki tapos 5 days o 6 days lang yung service contracting, di lugi pa. So dapat yung katulad din po ng ganito mga klaseng programa, dapat yung intended beneficiary dapat doon mapunta. See to it na yung mga driver talaga ay makikinabang dito sa pantawid pasada na to at yung mga talagang rightful na tinatawag nating beneficiaries para ma-maximize natin yung yung buti, yung tulong na ito ng ating gobyerno. Okay po. Pero sir, kasi meron namang pondo talaga para po dito sa pamamahagi ng fuel subsidy. Do you think, sir, kailangan pa bang hintayin sa ngayon yung kung sakali man magkaroon po ng matinding epekto sa presyo ng petrolyo yung kaguluhan po sa Middle East? Kasi bago pa naman ito, sir, ay talagang nagigipit na yung mga PUV drivers and operators po, sir, dahil sa pabago-bagong tumataas po na presyo po ng petrolyo, sir. Actually, yan yung sinasabi natin dapat pinagbubuti ng gobyerno yung kanilang yung kanilang services. Hindi natin po pwedeng antay na sagad-sagad na bago pa tayo kikilos. Kaya nga po nangyayari diyan minsan, parang patay na yung kabayo, anin mo pa yung damo, Parang kumbaga sa lugapay na yung mga manggagawa bago pa dumating yung ayuda. Kaya nga po ako, naniniwala naman po tayo sa administrasyon na gagawin nila yung yung mga pag-aaral na hindi naman siguro nila antayin dapat na ganun nga po na sagad-sad na sa hirap yung mga manggagawa na dapat tulungan. So meron silang tinatawag na pag-aaral na pag umabot ng ganito yung crudo, yung presyo ng crudo, ibibigay po nila yung fuel subsidy. Hopefully po maibigay ng tama sa panahon para pakinabangan to ng mga manggagawa. At hindi na sila, ang problema nga po natin dito, pag hindi po na ibigay ng mas appropriate time yan, magre-request po sila, mag-aapila po sila para sa dagdag pasahe. Okay po. At
nabanggit niyo po yun sir, ano, yung tungkol po sa dagdag pasahe. For sure, inyo na rin po nga nabalitaan niyo nga patungkol po rito sa possible na piso po na fair hike increase sa mga jeepney po sir. Yun nga po yung problema, no? Kami sa NCTU talaga, hanggat maaari po, ayaw po namin, hindi po sa amin nanggagaling talaga yung pagpipetisyon ng fair hike. Kasi ang papahirapan po natin yan ay yung mga kasamahan din po natin kapwa manggagawa. So, hindi po tumaas ang sweldo, tataas na naman. Kaya nga po ang natin dito, yung gobyerno dapat mabilis kumilos. Kasi po kung namibigay na sila, katulad po yan, may petition, kung nabigay sila ngayon ng pantawid pasada, so marerelax po yung mga manggagawa, hindi tataas ang presyo sa government para dito sa pagsasampa ng petisyon. Kasi katulad nga po ng sinabi natin, hindi umabot o hindi pinaabot ng ating ng mga legislative natin doon sa tinatawag nating deadline para doon sa pagpapasa ng dagdag pasweldo. Makita mo ninyo impact niya. Siyempre, pag nagdagdag na naman tayo ng fair hike. Kaya nga po dapat kung nakita na natin ganyan na tumataas na yung crudo at malapit na sa breaking point ng mga manggagawa sa transportasyon, mga driver, mahangal na, dapat bigyan na agad ng pantawid pasada kaysa yun nga po magpapile pa ng petitions na alam natin ang mahirapan po dyan na yung taong bayan at yung mga mananakli. Okay po. Ngayon ba, Sir Jaime, hindi po ba kinokonsidera ng ating pong gobyerno yung isa sa mga nababanggit nyo po parati, yung tungkol po sa service contracting program po, sir? Actually, inuubos na nga lang nila yung budget. Alam mo naman yan, isa yan sa mga siniro sa 2025 budget last year na talagang kinondena po natin ng government yan kasi alam niyo naman, election year ngayon, 2025, talagang maraming nabuo sa mga, sa mga government projects, particularly DPWH, ang laki ng itinaas. Yan nga po yung sinasabi natin, kausap po namin yung coalition, tutulak po talaga yan na buhayin uli, na magkaroon uli ng budget, yung service contracting. Kasi component po talaga siya para sa maayos na transition sa pag-modernize. Wala po talagang matatakot na mag-modernize. Tulad po ngayon, kung may service contracting, alam nyo, hindi naman magpipetition sila ng fair hike. Problema po natin, dahil walang service contracting, ilang araw lang yung service contracting, hindi pala nakakasama. Ang problema po talaga niyan, yan po, talagang ganyan, magkakaroon tayo ng mga petition for fair hike. Pero katulad na sinabi natin, sa pamuno naman ni Secretary Vince Dizon, na pag-uusapan na po naman yung mga bagay na yan. Hopefully po, itong budget for 2026 na sa darating na August, simulan po yung budget hearing, ay may tulak na po natin yan. Particular, nanalo naman po yung mga kalyado natin, mga mambabatas, may tulak po na magkaroon talaga ng regular budget yung service contracting para dito sa jeepney modernization. Para po maging maluwan para po sa lahat. Okay. So parang isa din yun sa mga gusto ninyong maisulong, of course, pagpasok po nitong 20th Congress po, Sir Jaime. Yes, yan yung pinag-aandaan na po natin at katulad ng mga previous interview natin, nabanggit na natin yan na meron na tayong lumabas na study na talagang may paper na tayo na research paper, pina-research po natin yan na talagang napakalaki po ng impact ng service contracting. Even yung mga corporations at yung mga malalaking cooperative na nakapangutang na, nakapag-umpisa na, nakapag-transition na, talagang nahihirapan po sila pag walang service contracting. Nagbe-break even, minsan kulang pa. Kaya kailangan po talaga ng ayuda ng gobyerno. At nakita rin naman ng bagong sekretary natin yan. Actually, yung previous secretary na nag-resign, si Secretary Bautista, nakita na rin yan. Kaya lang, sabi nga natin, di ba, nagkagulatan, nagkaaminan, at nakita natin, sinasabi ni Secretary Vince Dizon, kaya naglabas po sila ng tinatawag nating department order na wala nang deadline yung consolidation, nakita natin. Yan yung matagal na nating sinasabi. Kasi hindi dapat ipinipilit. Ang dapat gawin nga po ng gobyerno natin, tulad ng lagi nating sinasabi, pagbutihin
yung mga programa para kusa silang sasama. Kasi kung kusa po silang sasama, kung makikita nilang maganda, makakabayad sila, kikita po sila, wala pong tututol. Kaya po yung ating Just Transition Bill, itutulak po ngayong 28th Congress. Okay po. Siguro, panghuli natin, Sir Jaime, may mga, ano ba ngayon, usad po or update naman po tungkol po dito sa modernization program kasi ang dami-dami po mga issues sa ngayon na parang nababaling po, di masyadong napapag-usapan na po itong modernisasyon po. Kaya nga po hindi kami tumitigil. Yun nga yung problema natin. May impeachment pa, yung problema katatapos lang ng eleksyon. Pero kami po, itutuloy-tuloy po natin yan. Kahit na isa sa tabihan, ay mapapriority po yan kasi magbabudget hearing eh. Alam nyo naman, mga mambabatas natin, may mga pet projects din yung mga yan. Alam nyo naman, may mga tagong pork barrel yan. Hindi naman sinasabing may pork barrel, pero alam natin meron. Kaya hopefully po mas malakas yung tulak natin yan dahil marami po tayong mga kakampi, no, na mga kalyado na mga nanalo mga mambabatas, particular po sa Kongreso at saka sa Senado. Okay po. So siguro panghuli, Sir Jaime, baka may mga dagdag na lang kayo na abiso po mula po sa National Confederation of Transport Workers Union. Go ahead po, sir. Ayun, patuloy po tayong nakikipag-dialogue at nakikipag-meeting po sa mga stakeholder. At may parating po tayong forum mangyayari po yan, magpe-present po si NCTU ng ano po yung jeepney modernization para sa atin. At meron po tayong maipapakitang mga tinatawag nating model cooperative na tingin natin ay pwede nating mapagsimulan para maipakita na totoo na makikita kung talagang merong maayos na management at maayos na tulong galing sa gobyerno. Tulad ng sinabi po natin, hindi po tayo naniniwala na sa kasalukuyang sitwasyon, sa kasalukuyang mga polisiya, may tatawid po natin na magkaroon tayo ng magandang modernization. Kaya nangangailangan po talaga ng pagtutulungan dito. At nakita naman natin sa pag-upo ni Secretary Dizon, very open naman siya doon sa mga dialogue at nakita natin may openness siya. At nakikita nila na yung mga sinasabi natin na nanguna, ito na yung mga binabanggit nila ngayon na dapat hindi pinipilit yung consolidation. Anytime pwede ka mag-consolidate. Pag nakita mo maganda naman pala at may mga program o mga support program doon sa modernization na hindi ka malulugi, matitiyak nung programa na ikaw ay hindi mawawala ng trabaho, kikita ka ng maayos, ay wala pong hindi susuporta. Kaya nasa tamang landas po tayo. Hopefully magtuloy-tuloy po yung mga dialogue na to at may sa batas po yung tungkol po sa Just Transition Bill na kung saan dito na po bubuuin yung mga eco-PUV na jeepney, mura pong may bebenta at meron pong at least 20% na subsidy doon sa presyo galing sa gobyerno, magkano man ang halaga niyan. At meron din pong tinatawag na pagpapatuloy ng service contracting. At least kung 7 years yung natin contract, may 7 years din na dapat na ipapatupad na service contracting. Kaya kapit lang mga kapatid at hopefully may panalo po natin yung laban natin. Okay po. Ayan po. Salamat po. Opo. Maraming salamat ulit, Sir Jaime, sa oras po ninyo at magandang gabi po sa inyo, sir. Salamat po at magandang gabi po.